Lavender Fields, Episode 74. Masayang pamilya ang makikita mo kina Tyrone at Jasmine. Isang buong pamilya na parang walang problema masayang nagkukulitan ng dalawa. Kahit ang tawag sa kanila ay tito at tita ng bata. Samantala, si Mira naman ay nagluluksa sa pagkamatay ni Mamita. Habang umiiyak si Mira nangangakong bibigyang hustisya ang pagkamatay ni Mamita. Ang kontrabida ng ating kwento. Nakaupo at nag-aantay ng pagkain habang nakakulong. Naatim mo pang kumain ng masarap kahit may nagluluksa sa taong pinatay mo. Ang kontrabida ng ating kwento. Nakaupo at nag-aantay ng pagkain habang nakakulong. Naatim mo pang kumain ng masarap kahit may nagluluksa sa taong pinatay mo. Si Iris naman ay inaayos ang pagkakahiga at pinagmamasdan ang kanyang kapatid. Dumating naman ang mga malalapit na kaibigan ni Mamita at Mira sa burol habang nagluluksa. Si Jasmine ay lumabas sa bahay para mapag-isa. Napatingin sa liwanag ng buwan. Maya-maya pa at naalala niya si Ma'am Aster ang tumulong at tumanggap sa kanya ay patay na. Wika ni Jasmine, maraming salamat sa kabutihan mo, Ma'am Aster. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko mahahanap ang anak ko. Pangako, hindi ako bibitaw sa lahat ng pangako ko sa inyo. Ang pangalan, Lavender. Lavender Fields. Pagkapasok sa kwarto ni Jasmine, nakita niya na nag-aayos si Tyrone ng higaan. Wika niya, lumala na ang sitwasyon. Nag-aalala ako kay Camila pati ang bata na dadamay. Kailangan na nating kumilos. Ang plano ko naman talaga, linisin yung pangalan ko para mabawi siya, makasama ko siya. Pero tignan mo naman yung... Hindi naman ito ang buhay na gusto ko sa kanya. Hindi naman ito ang buhay na gusto ko sa kanya. Kahit yung bata kailangan magtago dahil sa atin. Sa istayo naman dumating at nag-report si Zandro Fernandez. Back to service, Zandro. Unang assignment mo ay hanapin si Tyrone at Jasmine Flores. Alam ko na, Chief. Simula ngaon si Castro na ang bago mong partner. Kay Castro sigurado tayo. Dun sa dating partner mo hindi. Yes, Petunia. Dito na din ako natulog kagabi. Maybe I'll just wait for her to wake up and then I'll leave na din. Okay. Samantalang si Lily ay binantayan. Habang may kausap ang tagabantay niya, ay may nahagip ang mata na isang envelope. Binuklat niya at nakita ang kanilang passport ni Camila. Nagkahinala agad at pinicturean ang flight nila. Hindi alintana ni Tyrone at Jasmine na magkayakap na pala sila. Naalimpungatan si Jasmine at inalis ang kamay ni Tyrone at lumabas ng kwarto. Wika niya, Tyrone, di na doon ka dapat sa sofa natulog? Wika naman ni Tyrone, umiiyak kasi si Camila pinatulog ko lang. Sorry, ngaon ko lang nakayakap yung bata. Huwag mo namang lagyan ng mali siya, wika ni Jasmine. Sandali ah. Iniisip mo ba na may nararamdaman pa ako sa'yo? Pagkatapos ng mga ginawa mo sa akin? Sige, pag-usapan natin. Wala nang papupunta ng usapan natin. Si Camila kasama na natin. Hindi na to tungkol sa ating dalawa. Ang kailangan pag-usapan natin ngayon si Sandro. Anong plano natin? Anong gagawin natin na ngayong bumalik Kahit anong gusto mong sabihin, Mr. Buenavides, safe tayo dito. Kung sabagay kung may nakikinig sa atin, laglag ka din. Mas malalim ang galit ko kay Tyrone dahil alam ko meron siyang kinalaman sa pagkamatay ng pamilya ko. I can't say that I'm completely innocent, but it's Tyrone ballgame. Si Tyrone ang idiniin ni Mr. Buenavides sa pagkamatay ng pamilya ni Zandro Fernandez. Naalala niya pa na sumabog ang sasakyan ng kanyang mag-ina